Deuteronomy 4:29, "Masusumpangan ninyo muli si Yahweh kung siya'y buong sikap at ay ninyong hahanapin." Sa Pahayag 3:20, ang sabi ni Jesus, "Narito ako sa labas ng pintuan at umunuktok. Kung diringin naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kami kakain." So, pag di natin makatagpo ang Diyos sa pagsamba, ay nagsasayang tayo ng panahon. Halimbawa, isang storya ng isang black businessman sa Boston. Merong black na negosyante sa Boston, na ang pangalan ay Greg. Siya ay isang devoted Christian. Siya ay bumisita sa state ng Georgia para sa negosyo. Kaya kinalungan siya. Kinalaunan ay bumisita siya sa isang malaking church na malapit sa hotel at literan niya. Nang siya ay pumasok sa church na yon, may white man na humarang sa kanya at sinabi, "Brother, ito ay para sa mga puti lamang na church. Pwede kang pumunta sa church ng mga itim, doon sa gilid ng burol." Nagalit si Greg at dahil doon, hindi niya ginustong mag-church that day at bumalik sa hotel. Nag-pray siya sa Lord. "Lord," sabi niya, "nakakahiya ang ginawa nila sa akin. Anong maling ginawa ko? Ipinanganak lang naman akong maitim. Di nila ako tinratong patas kahit sa church. Unfair yun, Lord," sabi niya. "Tulungan niyo po akong makasamba at pwede akong pumunta sa church na yon at sumamba sa iyo." Pagkatapos, narinig niya ang tinig ng Diyos at sinabi ng Panginoon, "Anak, huwag ka masyadong malungkot na di ka nakapasok sa church na yon. Sa katunayan, ako man ay hindi rin makapasok doon." Amen? Pwede tayong magtipon at palabasin na sumasamba. Pero mali ang attitude. Kung mali ang attitude, ay posibleng makatagpo natin ang Diyos sa ating pagsamba. Another example, may isang church member na nanaginip. Sa kanyang panaginip, ay ginaid siya ng anghel sa isang church worship service. Nagtaka siya. Wala na anumang sound kahit na kumakanta ang lahat para sa Panginoon. Kahit ang instrument, pati prayers ng mga elders, at di niya rin naririnig. Tinanong niya ang anghel, bakit hindi ko sila naririnig? Ang sabi ng anghel, "Ngayon, ikaw ay nanunood sa senaryo ng pagsamba na kung paano ito nakikita ng Diyos. Kahit na ang believers ay sumasamba sa Diyos, hindi naririnig ng Diyos ang anumang bagay kapag ang kanilang puso ay wala doon." Mayroong tatlong kondisyon na kailangan natin gawin para magkaroon ng tunay na pagsamba. Una, worship God in faith. Pangalawa, worship God in spirit. At ang pangatlo, worship God in truth. Una, sinabi ko nga, worship God in faith. Una, kailangan natin sumamba sa Diyos ng may pananampalataya. For example, kung may non-believer na nag-participate sa worship, kahit mayroon siya na pinakamagandang boses at kumanta ng buong lakas, kahit attentive at nagsusulat siya ng notes during the sermon, lahat ng ito ay hindi worship dahil hindi nag-ugat sa pananampalataya. Apart from faith, our most righteous acts are like filthy rags in God's sight. For apart from faith, it is impossible to please God. Ito ay totoo sa mga believers, ganoon din sa mga unbelievers. Isaiah 1:10-20 tells us na ang mga Israelites noon, naghahandog sila sa Diyos ng dugo ng hayop o gumagawa ng mga ritual at kung ano-ano na inaalay nila sa Diyos. Pero kung sila hindi tapat, nananatili sila sa kanilang masamang gawa at nagre-rebelde. Di yun katanggap-tanggap sa Diyos. Ang Diyos ay tumitingin hindi sa panlabas na gawa natin, kundi sa kaliliman ng ating puso. Ang pagsambang walang pananampalataya ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Naranasan niyo na po bang sumamba kay Lord nang wala yung heart niyo? Ako po, nakakayaman, aminin, pero opo. Nung mapasama ako sa music ministry, ayun po talaga yung pinakaunang ministry ko dito. Nung una akong makapasok at magamit dito, ay laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa wakas ay magagamit ako at magagamit ko yung pinahiram ng talento sa akin ng Panginoon para sa kanyang kalwalatian. Akala ko noon ay madali lang ang ministry na ito dahil sa given ang resource, kabilang ang hindi naman maganda yung boss ko pero ayos lang. Ngunit hindi lang pala ganon. May time na problema ako sa bahay at saktong ako yung magbabackup. Gusto ko sanang makipagpalit muna, kaso pinapangunahan ako ng iya. Kaya minsan, pag sinasabi sa akin, ikaw dyan yung magbabackup dito kaya minsan, pag may problema ako sa school, sa bahay, mahirap tumayo dahil meron kang dinadala sa puso mo. Nagpasya ako na mag-lead doon.
ay hindi handa ang aking puso.